Senado nang magkaengkwentro sina Senator Robin Padilla at DILG Secretary John Vitrimula. Mga katinig, sa harap mismo ng elevator ay nagkaroon ng tulakan at siksikan matapos harapin ng grupo ni Senator Robin Padilla, Senator Alan Peter Cayetano at Senator Pia Cayetano ang mga security sa gusali. Kasama ng mga senador ang 18 individual na nagpakilalang mga dating Marines na nakatakda sanang maging resource persons para sa pagdinig ukol sa flood control projects. Nagkatensyon dahil ayon sa kautusan ng pamunuan ng Senado, walang opisyal na hearing na aprobado sa araw na iyon matapos ang naganap na balasahan sa liderato kung saan idineklara ng bagong mayorya na hindi otorisado ang pagtitipon. Napakagulo ng mga eksena dahil ang mga pasilyo na karaniwang tahimik at formal ay napuno ng sigawan, pagigiit ng karapatan, at aktwal na harangan na naging mitya ng matinding lamat sa pagitan ng magkakabilang panig ng gobyerno. Sa gitna ng komosyon, mariing nilinaw ni Secretary John Vitrimula na walang katotohanan ng mga paratang na hinarang niya ang mga mambabatas o ang mga testigo upang mapigilan ang paglabas ng katotohanan. Ayon sa kalihim, nag-iisa lamang siya at pabalik na sana sa elevator nang biglang dagsain ng maraming tao sa makipot na pasilyo, kaya natural lamang na naitulak niya ang kanyang kamay upang protektahan ang sarili mula sa pagkakaipit. Dagdag pa ni Remula, naroon siya sa Senado dahil sa formal na hiling para sa seguridad upang matiyak na payapa ang buong gusali laban sa anumang banta ng kaguluhan o hindi otorisadong pagkilos sa loob ng pasilidad. Ipinaliwanag niya na ang kanyang presensya ay hindi upang makialam sa takbo ng lehislatura kundi upang gampanan ang kanyang tungkulin bilang pinuno ng kagawaran na nagpapanatili ng kaayusan, ngunit iba ang naging dating nito sa mga senador na nandoon. Sa panig naman ni Senator Robin Padilla, sinabi nitong walang personalan o masamang tinapay sa pagitan nila ng kalihim at itinuring niya lamang ang nangyari bilang bahagi ng natural na crowd control habang inieskortehan ang kanilang mga panauhin. Ayon kay Padilla, ang kanyang pangunahing layunin ay masigurong ligtas at makapapasok ang mga dating sundalo na naglakas loob na humarap upang magbunyag ng mahahalagang impormasyon. Ipinagtanggol niya ang mga ex-Marines sa pagsasabing nararapat lamang silang pakinggan ng taong bayan at hindi dapat tratuhin na parang mga kriminal o banta sa seguridad ng bansa. Ang naging tugon ni Padilla ay nagpapakita ng kanyang personal na krusada na protektahan ang mga dating kasapi ng militar na anya ay nagtityaga na lamang sa maliit na kita at hindi nararapat nagipitin ng mas malalakas na puwersa sa pamahalaan. Ngunit ang mas nagpainit pa sa eksena ay ang matapang na pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano na idinamay na ang National Bureau of Investigation o NBI. Ayon kay Cayetano, tila may ginagawang panggigipit at tila martial law na sa loob ng Senado dahil maging ang pagpasok ng mga lehitimong bisita at testigo ay pinaghihigpitan ng husto. Ang galit ng mambabatas ay nag-ugat din sa ulat ng NBI kung saan binanggit na may impormasyong natanggap ang kawanihan na binayaran di umano ng tig 5 milyong piso ang mga ex-Marines upang mag-imbento ng kwento laban sa ilang opisyal ng pamahalaan. Tahasang kinuwestiyon ni Cayetano ang kredibilidad ng ulat na ito ng NBI at sinabing bakit tila ginagamit ang mga ahensya ng ehekutibo upang takutin o buwagin ang kredibilidad ng mga saksing nagnanais lamang maglahad ng kanilang nalalaman sa flood control anomaly. Dahil sa bangayang ito, lumalalim ang usapin mula sa simpleng tulakan sa elevator patungo sa isang malawakang krisis sa institusyon. Ang paksyon ni Cayetano at Padilla ay naninindigan na ang pagharang sa kanilang mga testigo ay isang tahasang pag-atake sa kapangyarihan ng Senado na mag-imbestiga at maghanap ng katotohanan para sa bayan. Sa kabilang panig naman, ang bagong pamunuan ng Senado sa ilalim ng bagong mayorya ay nagpipilit na may tamang proseso at schedule na dapat sundin, at ang pagpilit na magdaos ng pagdinig ng walang kaukulang permiso ay paglabag sa mga panloob na patakaran ng kapulungan. Ipinupunto ng mayorya na hindi nila pinatatahimik ang mga saksi, kundi nais lamang nilang masiguro na ang bawat pagdinig ay legal, maayos, at naaayon sa tamang jurisdiksyon ng Blue Ribbon Committee. Habang patuloy ang matinding banggaan ng dalawang malalaking paksyon sa mataas na kapulungan, nananatiling nakatutok ang sambayanan at ang mga katinig kung paano ayusin ang sigalot na ito na nagdulot ng hindi inaasahang kaguluhan sa loob mismo ng institusyon ng batas. Napakabigat ng mga implikasyon nito dahil kung mapatutunayan na may panggigipit na nagaganap, malalagay sa alanganin ang tiwala ng publiko sa mga ahensya ng gobyerno. Kung mapatutunayan naman na may katotohanan ang hinala ng panunuhol, guguho ang kredibilidad ng buong investigasyon. Kaya naman, patuloy nating babantayan ang bawat galaw at susunod na kaganapan sa isyong ito ng may mapanuring kaisipan habang hinihintay ang mga opisyal na kontra sa laysay at mga susunod na formal na pagdinig upang lumabas ang buong katotohanan para sa ating bansa. Next week, kailangan magpadala ng nakakaalam sa Ombudsman, sa DOJ at sa DPWH. Nakakabahala kasi bakit kapag ka-witness na tingin nilang magagamit nila na kung saan ay kapanig natin na senador, agad-agad hindi pa tapos yung testimony, gusto nilang dalhin sa DOJ para kunin yung testimony. Yun po yung inangalan nyo during the hearing. Pero samantalang itong grupo na to,
parang nagte-testify pa lang, NBI na mismong lumalabas para sabihin, binigyan silang tig 5 million. Kasi pag sinabi mong binigyan ng tig 5 million, ibig sabihin, kahit anong sabihin nyo dito, hindi na totoo. So, nagulat ako, instead of sending someone here to say na, sir, pwede silang hiramin, sama si Attorney Baligod para malaman, no? So, it's very important na magkaharap-harap. Of course, we're inviting Senator Soto, Senator Erwin, yung mga kongresista, Senator Trillanes, lahat ng nabanggit ngayong araw na to, no? Of course, the palace can send their representatives. Attorney Baligod, question, when's the first time lumabas yung 18 Marines, more or less? Anong buwan? On public, Your Honor, was on February 24, 2026. 2026. Kasi when we- nag-wrap up ang ICC March 31 eh. So, naimbitahan ba sila sa ICC? Did you receive an invitation sa kanila? Wala po. Wala. Again, no, I wonder, sorry, ICI. Sorry, ICI. Wala po. My fault. ICI. Wala. Tama ho ba? Meron ba sa inyong nakatanggap ng imbitasyon sa ICI? Wala po. Kasi like yung member nila, si Babe Singson, nakikipirma din dun sa mga resignation ko dun sa sa Makati Business Club at dun sa kanilang chat groups ng Dilaw, upak ng upak. Pero nagtataka ako nung kayo lumabas, bakit hindi kayo inimbita? Si Sergeant Gutesa, ano po ang impormasyon natin na saan na siya? Pinapirma po kasi siya ng kwan. Nag-recant siya, plus nabigyan siya ng pabuya, at nirelease na po siya, pero So wala kayong information kung nasaan? kung nasaan siya. So, Sergeant Hindi ko Gutesa, po masabi in public. Okay. No, but kung nakikinig, nanonood siya, alam naman namin puso mo eh. 'Di ba? At siguro naman kung ano ang harassment or intimidation or pabuya or kung ano man na binigay sa kanya na magsabi ng totoo, wag magsabi ng totoo, naramdaman din ng 18 ngayon. And many others who are securities of VIPs all around the country, di ba? Hindi lang naman siguro kayo ang security VIP na naka-witness na medyo hindi ata maayos tong ginagawa ng boss namin, di ba? So, Sergeant Gutesa, you're welcome to attend the next hearing. Whether you're going to recant or say the same thing, kasi we had to get to the bottom of the truth, no? So, Mr. Chairman, baka kung with your permission, mag-meeting muna tayo, kailan natin announce yung susunod na hearing. But gusto ko lang to i-mention, no? Ako'y naniniwala sa media sa ating bansa. We cannot generalize, just like politicians. You cannot generalize lahat kayo corrupt. But maraming corruption. Di ba? Sa business community, sabihin nyo, iba sa inyo, nangongorap. Hindi man lahat, di ba? But just to express yung frustration na nadama ko kay Chairman Senator Marcoleta, tingnan nyo yung nangyari kahapon, ha? Katanging-tanging Philippine Star lang ang nasa front page din, Cayetano, I'm still Senate President. Okay? Sa Philippine Star, to be fair, ha? Siyempre, mas malaki yung sa kanila. Okay lang yun kasi araw nila kapon. Pero kasabay pa rin, Cayetano is still the Senate President. Okay. Tandaan nyo yung context na sinasabi ni Senator Marcoleta. Hindi naman martial law ngayon. Malayang pamamahayag. So, importante, tama impormasyon natin sa ating kababayan. Titignan mo ang bulletin today, yung isang side lang, kung meron man nasa loob, sa front page wala. Wala at all. Okay. Siyempre, yung isa sa pinakakilala at alam natin pinaka-credible, Inquirer, sila nandun, ang Alang Cayetano sa taas, ICC told of Alan Robin tied to Bato. Nagkaroon pa sila ng space para this Cayetano has palace backing, a new PTV boss. He's talking about yung bunso kong kapatid. No? Pero wala dyan po sa harap na Cayetano is still Senate President. Ganito din po sa Manila Times. Senator has power from Cayetano, Bonoan, Group Sus Cayetano. So, news din naman po yan dahil I'm Senate President. Pero wala po dyan na Cayetano is still Senate President. Tribune, ganun din po. Complaints mount against Cayetano, Senate coup, pero nothing about Cayetano is still Senate President. No? Manila Standard,
obstruction of justice filed versus Alan Robin Aplaska. Senate impasse, Blue Ribbon scheduled to June 8. Wala sa front page na tuloy yung Blue Ribbon ngayon. Wala yung Alan Cayetano is still Malaya Business Insights, Alan Robin face obstruction wraps over Bato's escape, etc. No? So what's my point here? If you were a Filipino abroad or sa mga online ka tumitingin, akala nyo legal at walang issue yung nangyari kahapon. Yun yung ibig sabihin. But again, sa mga reporters natin sa Senate, alam ko yung buhay ng reporter, they have to submit 6 to maybe 8 stories a day. Yung editor at yung naglalatag. Di ba? So yun lang ang tanong ko sa mga naglalatag ng dyaryo na to. Bakit sa dami nating dyaryo, Philippine Star lang ang nag-report na meron dispute? Meron nagsasabing si Cayetano pa rin ang Senate President at may nagsasabing may acting Senate President. No? On that point, I'd like to thank Senator Robin Padilla because if not for him having the correct strategy of pulling Senator Pia aside or pushing Secretary Remulla pagpasok, hindi kayo nakapasok ngayon dito. No? And I'd like to thank every single member ng staff ng Senado who are here today. Katulad ng ating lounge, hinanda pa nila yung pagkain, yung nag-ayos ng mga mesa. But hingi lang ako, Chairman, na magdasal at mag-reflect ang mga taga-Senado. If this was the declaration of martial law, 50 years ago, etc., no? There were many issues then. It was a different time. Pero you reflect later on, tama o hindi napadlak. I'll not judge that, no? I'll not judge that kasi we're here today. But here today, who is the legitimate Senate President? Because hindi to away ng dalawang barkada. Ang lahat ng empleyado natin dito will have to decide on Monday. Do we follow the Philippine Constitution or the Constitution of the 11+1? Do we follow the Senate rules or do we follow the rules of the 11+1? Sabi sa akin ng isa kong kaibigan kaninang umaga, Chairman, sometimes you have to bend the Constitution to please Malacanang. I don't believe in that. Di ba? You can please Malacanang 1,000 ways, but don't bend the Philippine Constitution and our rules. And then, of course, as I said, iba-iba kami ng religion dito. Lahat tayo may pinaniniwalaan word of God. Babalik tayo sa truth, no? So, Mr. Chairman, I hope hindi tayo pigilan next week. And I have to apologize to you. Because kung walang issue dito, you would have been offered protection at least kung saan kayo pupunta dito. Diba? Having said that, Mr. President, ang news ngayon, Mr. Chairman, is that the President will call a special session. That's good. Because we announced it, alam na namin na minority na kami in terms of the number. Kasi nga, kinulong na nila si Senator Jinggoy, hindi pinayagan ang online voting sa senador, pero pinauwi lahat ng empleyado ngayon, mag-work from home na lang daw sila. So alam namin, napapalitan nyo kami sa committee, pero hindi nyo mapapalitan ng President kung hindi 13. So eto lang pakiusap ko sa Malacanang. Kumuha kayo ng isa pang senador para sa special session, bumaba na ako bilang Senate President para wala na tayong problema pare-pareho, pero para masunod yung konstitusyon. Kung pwede lang, Senator Amy, na bumaba ako today, Chairman, Senator Robin, gusto ko nang bumaba today as Senate President. Ang problema, I have a duty to the Filipino people and to the Philippine Constitution. Ang nakalagay, until your successor is elected. Hindi pa tayo nag-elect ng successor. So, OSAA, Secretariat, lahat ng empleyado, I'm sorry to put this on you. Not at the penalty of dismissal or cases. Hindi po ako ganun magtrabaho. Konsensya nyo. Alam nyo ang batas. Sino ang susundin nyo? Yung peke na acting Senate President
o yung sinasabi ng ating konstitusyon na Senate President. So Malacanang, yun lang advice ko sa inyo. Hintayin nyo na maka-13, tawagin nyo yung special session. Pwede siguro tayo magpahiram ng isa para maka-13 na sila. Kasi I hate the fact that we're in a situation that we cannot follow the law. So Attorney Baligod, 18 nating magigiting na sundalo. Salamat sa panahon ito. No? Yeah. So, we'll sabi, at the request of Senator Aimee, can you show the pictures just so that you can identify it para on the record ito, no? Para pag gumawa ng report ng Blue Ribbon Committee. But from our hearts, ang dami nagte-text sa amin. Hindi kami humuhusga, ang publiko ang humuhusga, pero nagpapasalamat na dumating kayo ngayong araw na to. Ikaw na magtanong. Yes, sino ang nariyan sa picture? O sinong kumuha ng picture? Kaninong picture po yan? May nakakaalala ba dyan? Ma'am, May kasama yan on the same page? Paki-flash na rin. Baka sakali mas kabisado nila yung isa. Yes? Your Honor, yung picture po na yan ay ibinigay ng isang empleyado rin ni Ginoong Saldico na wala dito sa 18. Kasi- So, ibig mo sabihin, yung binanggit mo 19 na meron pa talagang ibang magsasalita, eto yung mga ambag nila. Opo, pero sila, alam din po nila ito dahil Okay. lumabas ito sa chat group nila. Alright. Pero yung actual po na kumuha ng picture, wala po sa 18. Eto, RPC 811, kinunan rin ninyo to? O naibigay lang? Anybody knows anything about this picture? Your Honor, nakunan din po ng isa kasama namin pero hindi kasama dito. Okay. Pero na-post sa chat group niya. Yes, Your Honor. Ano ulit yung purpose sa pag-post sa chat group niyo para alam na dumating doon? Yes po. Sa chat group, kanino kayo nagre-report? Sa officer in charge namin na close in ni Kong Saldi na PNP na active pa. Active na PNP? Yes, ma'am. Okay. May mga picture pa. Ito naman sa loob ng bahay. Kaninong bahay to? Asan na? Yung sumunod na pictures, nasa loob ng bahay. Ayan. Yung sumunod. Napakaraing maleta. Kaninong bahay yan? Kung maalala ninyo? O kung sinong nag-deliver dyan? Po. Your Honor, good afternoon po. Ako po si George Villalon. Video po yun, ma'am, sa bahay po ni Martin Romualdez po sa 42 po, McKinley. Ito yung bahay sa McKinley, di ba? Saan to? Sa Salas? O saan? Yes po, ma'am, sa sala po. Sa sala, oo. Mukhang ang pamilyar, opo. Kailan ito? May video po yan, ma'am. May video siyang kasama. Yes po. Kasama ko po si John Paul. Si John Paul, Estrada po. yung tao ni Kong Saldi. Po. Yes po. Oo. So, ilan ang maleta? Ito ba yung napakaraming maletang pinatid ninyo? Pinakamababang malita pa po yan, ma'am. Ito pinakakonte. Yes po. Ilan ito? Napakarami Nasa na picture 20 po. Nasa 20 po. 20? Yes po. Okay. Kailan? Maalala mo? November 21, 2023 po. 2023? Yes po. Okay. So, smallest delivery yan, kung tutuusin. Yes po, ma'am. Okay. May mga picture pa. Ito hindi naman yata sa bahay, mukhang airport. Saan to? Yung sumunod. Ayun. Ayun, sa kaliwa. Saan yan? Sa ano po yan, ma'am? Sa basement 3, Horizon Homes. Basement 3 ng? Horizon Home, ma'am. Okay. Bali, packet doon sa elevator, ma'am. Papunta sa 56 sa condo unit ni Bosaldi. Oh. Marami po yan, ma'am. Oo, Bali, mukhang napakarami. Isang helera, pare-parehong mga maleta. mga 56 ka malita yung naakyat namin doon, ma'am. 56 maleta. Yung picture dito sa ibaba, ganon din? Yan po yung ano, ma'am. Yung may dilaw. Oo, yung may red, Yan po yung may yellow. box, ma'am.
Yan po yung time na kasama ko si Top Orly Gutesa na nag-deliver kami sa 42. 52 po yan. Kasama na po yung box. Yung, ano ma'am, yung nakaharap, walang putol yung pag-picture. Ako yun po, ma'am. Ikaw yon. Yes po. Okay. Sige. So, itong helicopter, mukhang apat ba yung maleta? Itong may helicopter, the same helicopter kanina, di ba? Magkapareho lang tong helicopter. RPC 811. Kasamahan rin ninyo nagpadala nito, hindi ninyo alam. Yes, Your Honor. Okay. So, andito na si Senator Marcoleta. May mga listahan kayo rito? May mga picture pa rin dito sa sinumpaang salaysay ninyo. Ito naman, nasa loob yata ng sasakyan? Tama ba? Saan to? Nasa loob ito ng sasakyan, saka... Yan ma'am sa, ano, sa bahay ni former speaker po. Okay. Pati yung ibaba? Yes po, yes ma'am. Aling bahay? Yan ma'am sa, ano, sa Horizon Homes. Sa? Horizon Homes. Akala ko yung kay Saldi, yung kay Horizon. Sorry. Ito, saan to? Horizon Homes yan, ma'am. Sa Pero unit ni hindi Boss bahay Aldi. ni former speaker yan, di ba? Yung nasa taas po, ma'am. Ah, Ayan po. Number 42 McKinley. asa 42. Okay. And then, yung sa Horizon, ito yung ibaba. Yes po. Yan po yung unit ni Boss Aldi. Ito yung, meron kayong mga dates dito na puros 2022. Tapos, ayan na, yung mga sumunod. O kayong lahat. Kayong tatlo. Suotin mo, rap. Po. Ako po yung isa ma'am, yung naka-stripe na polo Naka-stripe shirt. ikaw yun, oo. Sa kaliwa. Ako Sino naman yung dalawang kasama mo? Ako po, ma'am, si Cecilio Larder Jr. Ako yung sa gitna po, Ikaw ma'am. yung nasa gitna. Ito sa Yeah, po. kanan. Yan po si Mark Tiksay po. Si Tiksay. Ayan na si Mark Tiksay pala. Saan kayo? Yung sa gitna, ma'am. Yung Hindi, alam ko. Kamukha mo nga. Kaya lang, di pa sa puti yung buhok mo Quezon nun. City area yan po, ma'am. Sorry? Saan lugar to? Quezon City po. Sa QC. Ano yun? Saan lugar? Bali, ano yan ma'am, sa media po yan, pero hindi ko mabanggit, tinakpan ni attorney ma'am. Si attorney na po magpaliwanag po. Kasi kami Media? yung kami po naghatid yan po. May natid po kami. Tapos yung sa ilalim, yung helicopter. Ayan sa kasama po namin yung nag-picture po ma'am. Okay. Yung ibang picture, Chair, sabi nila hindi sila kumuha at wala sila sa picture, pero yung mga kasamahan nilang iba, sila ang nagpadala sa group chat, kaya kabisado rin nila. Marami pa rin picture. Tapusin na lang kaya natin, tatlo na lang. Etong nagbubuhatan kayo rito, ay, iba pa yan. Ano yung helicopter na yan? Oo, iba pa pala yan. Kanino yung helicopter na yan? Kay Boss Aldi po, Your Honor. Sa ano po yan, sir? Sa Misibis Bay, sa Albay. Albay? Meron pa kasing ibang helicopter na pinakikita eh. Ayan, kanino ba yan? Sa kanya pa rin, Your Honor. Dalawa po yung Agosta niya. Hindi, kanino nga? Kanino? Kay Boss Elizalde ko po. And for the record, ang nakasakay, Sino yung nakasakay? Nakikita nyo ba? Opo. Sino? Si Senator Ping Lacson at saka si Senator Soto po. Bakit sila nakasakay dyan sa helicopter ni Saldico? Yan po yung time na pumunta po sila doon sa Bicol po. Election ba yan? Yes po. and for the record, Zaldico has many friends. Everyone has friends sa Chopper. No? Yung context nito ay may testimony na naghatid ng pera sa opisina mismo ni Senator Tito Soto. No? So ang context nito ay magkakilala at magkaibigan din sila. Mr. Chairman, just a last manifestation. Sumagot na po si NBI Director Melvin Matibag, I will wait for the subpoena. Hihintayin daw niya na isupina tayo. This is a very simple matter kasi
hindi tama ng NBI director kung may raw data. Anyone can say, I mean, pwede ko i-chismis na si Marcoleta na bayaran dito, di ba? Does that mean that you will announce it, di ba? Senator Marcoleta can say, si Cayetano, ganito, ganyan, no? But to come from the NBI director while we are hearing is alarming. That's why I invited him here. You don't need a subpoena to come here and just tell us plainly, di ba? Na eto, that's why I believed it dahil nasabi ko. Unless nga marites lang yung pakay. So I'll put that on the record, Mr. Chairman, because this is a serious matter. I don't know what is more serious than this matter, except for the economy, no, during this time. So I hope we'll all take this seriously at hindi mangbaboy yung mga ibang institusyon. Kaya nabababoy din yung kanilang institusyon. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment mo lang sa baba. Boses mo'y mahalaga. Huwag kalimutang i-like, share, at subscribe para sama-sama nating palakasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, tandaan, ang may alam, may laban! Awesome!